kami na po, ayan. Pero magko-congratulate na lang kami syempre sa inyo. Madam, para naging black, cafe black, paano ito nangyari? So, ura-urado ba ito? Di ba parang gano'n yung narinig ko kanina? Hindi, actually, the product itself, matagal na siya. January pa lang, naka-registered na siya sa FDA, pero ngayon pa lang namin talaga siya ni-launch because timing din, kasi tag-ulan. Pero ang dami rin kasi talaga nangyari in the past, kaya ngayon lang din nagkaroon ng time para i-launch talaga siya. So yung ura-urada na nangyari is yung launching with Zainab. So hindi niya alam na meron siyang renewal today. Yes, actually ang akala ko talaga, maglo-launch ng Cafe Black, and hindi ko rin alam na January pa plano. Hindi ko alam na kakasend lang talaga na. Hindi ko alam na in-invite ka sa event. Ang alam ko na alam mo lang, mag-meeting lang tayo, di ba? Nagkalito-lito na. Si RJ kasi yung kausap ko, sabi niya, kailangan daw naka-black. So sabi ko, okay, sige. Hindi ko rin alam kung sino yung endorser. Akala ko isa lang ako sa mga influencers na in-invite para mag-promote ng Pero I'm happy and willing naman to do it. Kasi yung support din ni Miss A sa akin is talagang sagad-sagad. Sinabi mo nga, na parang during the challenging times. Yes. Hindi niya kanya din rock. Actually, nagkaroon pa tayo ng conversation before na sabi niya, never kita bibitawan. Sinabi niya sa akin yun kasi nahihiya ako. Nagtiwala ako sa kanya. Parang nasa stage ako ng controversy ko, ganyan. Tapos may mga ibang brands na hindi na okay, ganyan. So, si Miss A talaga yung nag-stand up hanggang kaduluduluhan na hindi kita bibitawan. So Zainab, naranasan mo rin pala yun? Yes, naranasan ko. Time na nagka-issue ka? Yes, kasi may mga ibang mga CEOs na nag-involved, di ba? May mga ganun akong issue before na ayoko naman na itakal yun ngayon dahil ang pinaka-importante dito is yung happiness, yung blessing, yun ang pinaka-focus natin. Kung sino yung talagang nanatili, yun ang totoong nagmamahal at may malasakit. Pero ramdam namin kanina, parang pag-enter mo pala. Nakikinig ka ako eh. Actually, hanggang ngayon. Lumipat sa amin yung energy mo. Parang, uy! Ganun palang ikakasal talaga. Yes. Actually, ano ba? Dami magandang nangyayari sa buhay ko ngayon na napapasabi talaga akong thank you, Lord. Thank you. Pwede mo paano? Siyempre, true Filipino fashion. Yes! Look at the ring! Wait na sa gilid. Pakit na. Yes! Thank you! Kasing laki niya yung brillantes na tattoo ko. Pinantayan ni Daddy. Ay, pinantayan. Diba? Tagal ko ng tattoo you yan. have details of the ring. Like, sa details po, ayoko naman alamin. Basta kung ano yung binigay sa akin, thankful na ako. And alam ko lang hindi siya basta-basta. Ayun lang yung alam Actually, ko. parang nakakabulag Yes, clarity actually, niya. Ipa-judge mo kay Madam. Diba? Parang kaya lumalaban sa diamante ni Madam. Nasilaw nga ako kanina. Ay! Nakita ko ng malapitan. Yes, it's a blessing talaga. pero hindi siya heirloom. Platinum siya. Daming heirloom, like pinamana, like... Ay, hindi po. Pinagawa po talaga ni fiancé sa US. Fiancé? At saka sa US, ayaw daw niya magpagawa ng so gusto niya yung hindi mahal na. So, nag-effort talaga din siya. Baka matiktikan mo. Ayaw lang niya sabihin yung presyo sa akin, pero may idea na ako. Na-research mo na? Hindi ko ni-research. Actually, bibinigay lang, may certificate kasi ito, may papeles siya so binigay niya sa akin yung papeles. Huwag na lang natin i-push ng ayoko din to brag anything. Ang importante, masaya tayong lahat. Tsaka naalala ko dati, sabi mo, dumadayo ka pa ng Japan para sa kanya. Pero yes, actually every other month. Kasi LDR kami. Pabalik na siya na mag-start na yung season niya August. So, sa August, sa Japan na uli siya. So, ganun uli yung routine ko. Every other month uli ako lilipad. Pero 2 to 3 days lang kapag may libre akong araw. Kasi di ko din kaya magstay ng matagal because of kids. And naiintindihan din naman niya yun. Yun ang pinaka-importante. Speaking of kids, parang daddy siya sa mga anak mo. Actually, siya ang nagpapakalma kay Bia kasi kagigising lang ni Bia pagdating namin. And medyo, syempre, ang bata pag bagong gising. So, tuwa ako na nandiyan siya to support and help me. Yun talaga yung pinaka-blessing. Paano siya? Paano hindi oo, di ba? Paano hindi ka oo kung lahat ginagawa hindi lang para sa'yo, kundi para sa mga anak mo din? Paano siya as a dad? As a dad, siya ang strict sa aming dalawa. Oo, siya ang strict. Siya pa pala, ang bad yes, cop? Siya ang strict. Hindi, actually, yung pagiging strict niya naman, hindi yung para mamalo, to harm, or anything. More in explanation that's bad, kung ano yung mga makukuha ng bata sa mga maling nagagawa nila. More in explain na siya yung mas ganun sa amin. Dahil kakasal ka na, anong dream wedding ng isang singer? Actually, ako, ang dream wedding ko is kung gano'n naging kabongga ang proposal, ayoko naman ng gano'n kabongga. Gusto ko lang, yung mararamdaman natin yung pagiging intimate ng
love, mas mangingibabaw kaysa yung dami ng tao, ganun. So, mamimili talaga ako. Kung sino lang talaga yung nasa buhay ko, yun lang siguro yung invited. Gusto ko simple lang. Siyempre, invited si Madam. Yes! Actually, sinabi ko na sa kanya. Sinabi ko sa'yo kanina. Ninang. Ninang nga ako, alam ko na. Nakakamoy ninang pagpasok, alam mo. Yes. Pero alam ko na yun, ever since na talagang, kasi nararamdaman ko din naman. Nung nagkita tayo nung wedding Nina Kong and Yes. Diba? Sabi ko, naramdaman ko na rin na sila na yung susunod. Tagal na palang nakaplano. Talaga, gano'n katagal? Yes, parang pinlano niya, birthday niya pala, February. So, nung birthday ni Bia, dun daw yung talaga naka-order na siya ng ring. Sinabi niya yun dun sa dulo part ng vlog ko na na-order niya na yung ring, napakita niya na sa mga kapatid ko, ganun. Within the year ka? Grabe. Ang wedding, actually, hindi naman kaya within a year kasi ang dami pa natin kailangan fokusan. Next year talaga, sure yun next year. Wow. Next year na ang kasalan. Pero parang yung glow mo, bridal glow na eh. O hindi naman. Ang sarap lang na maging glow ka na walang problema. Wala kang stress, walang anything. And ang pinaka-importante doon is yung mga produktong ginagamit mo. Which is ang ako talagang kape lang. Yun lang po ang glow. Kape-kape lang talaga ako. Pero nagulat ako nun, parang nakakatuwa magpakinggan na sinabi mo, kung gaano ka high profile yung buhay mo, gusto mo low-key yung wedding mo. Yes, kasi gusto ko nga mas maramdaman yung intimate na love ng isa't isa na nandoon, yung mga masasaya, di ba? Ayoko na ng bongga na yung proposal eh. Kagandahan naman. Siyempre gusto ko maganda, pero ayoko lang ng sobrang ingrande. Kasi ang pinaka-importante, isa pang pinag-uusapan namin ni Daddy Ray, kasi nakabili kami ng lot. Chinika ko na. Nakabili kami ng lot, tapos gusto namin, plan talaga namin sana by 2 years, kaya siya mag-1 year pa uli sa Japan because doon, dahil doon talaga, para makakapag-provide kami sa pagpapagawa ng bahay. So parang, kesa i-spend mo yung malaking pera sa kasal, parang mas maganda mag-spend for the future with the kids. Yan talaga. Yes, dream house. Actually, excited ako para dito. Sobra. Dalawa kami. Kaya work hard kami parehas. Flower girl ba si Bia? Yes, dapat. Yung mga pamangkin, anak namin, andun lahat yan sa wedding. Excited Paano ako. ka magiging ka-hands-on bilang Sa wedding mo? Actually, ba? ako kasi pakialamera ako. So, bridezilla Pakialamera na. ako, yes. Pero, syempre, dapat, kung ano yung gusto naming dalawa, hindi pwedeng ako lang. That equal. Oh. Kasi kailan mo nalaman na Ray is the one? Ray is the one. Actually, kasi may idea talaga ako sa proposal. Hindi ko lang talaga alam kung kailan. Kasi feeling ko yung pagtatanong-tanong niya, pag nagtanong ba ako sa'yo na will you marry me, ano sasagot mo? Alam ko na naninigo na ako siya. Diba? So, pero alam ko na. May bahaging na. And yun, ang pinaka-ano ko talaga is, sinasabi ko naman yun eh, kung paano siya. Tsaka nakakapagod papalit-palit ng partner. No. Hindi din siya maganda tignan kasi may anak akong babae, di ba? Maa-adapt pa ng mga bata sa amin. So, ngayon maaari, mas nagiging understanding kami sa isa't isa para mas mag-work yung relasyon. A blended family kayo. Yes. How did you manage to arrive at this very healthy state? Actually, parang nasasabi ko na sa sarili ko minsan na deserve ko ba? Hindi, yung mga namin, pag-uusap namin ni Ray, hindi more in sa reklamo ko sa kanya. Reklamo ko sa sarili ko. Kasi ako, from the start naman, sinabi ko na hindi ako ganun ka-okay, may mga traumas ako, may mga takot ako, and especially pagiging nanay, ganyan. Pero siya, lahat ginagawa niya para sa akin, kaya sinasabi ko nga sa kanya, deserve ko ba to? Deserve ba kita? Deserve ko ba na nilalapit mo ako sa Diyos, yung mga tao sa paligid natin, kung paano yung pagtanggap nyo kahit na ganun na yung mga past sa buhay ko. So, yung pressure na nanggagaling sa feeling ko ako pa yung hindi niya deserve. Pero, nailaban at lalaban kami. Yun naman ang relasyon eh. Dapat lumalaban kayo parehas. Tapos mag-backseat ba yung showbiz? Kasi last year, di ba nag-MMFF ka? Yes. Actually, tatanggap pa rin naman ako ng project as long as kaya ko po. Ayoko lang po tumanggap ng mga project na mapapasubo ako tapos iluluwa ko. Mahirap po yun. Gusto ko lang po hanggat maaari, kung ano po yung meron sa career ko, yun po yung nabibigay kong best para sa pamilya ko. Sa future, Nina, Sa future ni pwede advice mo, di ba, about marriage? Yes. Ikaw you're a successful Well, sabi ko nga, kapag may problema when it comes to marriage, ayan, siguro isa rin naman ako sa pwedeng makapag-advise talaga sa kanya. Kasi ilang taon na ba kaming mag-asawa ng asawa ko? 11 years na kami.
married. And talagang kailangan yung communication nyo sa isa't isa. At alam mo, dapat may isang magbababa ng dress. Hindi pwedeng magsabong kayo dalawa. Hindi pwedeng parehas kayong mataas yung ego, parehas kayo na nagmamatigasan. Kailangan meron na magpapakumbaba sa inyong dalawa. Understand. Oo. Kasi yun yung mahalaga sa isang relationship. Of course, dapat naiintindihan niyo yung mga flaws ng isa't isa kasi nakilala mo naman yan. Siyempre, papakita niya sa'yo yung perfect side niya, Yes. diba? Oo. And saka na lang natin makikita yung mga imperfections along the way na magkasama na kayo sa isang mundo. Pero dapat, kapag na-discover mo yun, tatanggapin mo pa rin siya ng buong mo at mamahal mo pa rin siya ng buong mo. Ninang Ang ganda nun. Tama naman yun. Maninang tayo. Yes, actually, isa-save ko yan sa wedding. Kinakasip pero yun na nga, no, with this, family planning na ba kayo, magkaanak? Actually, ang first namin is, ayun nga, sana kasal next year. Actually, kasal talaga next year. After ng kasal, bahay muna bago ko magbe-baby. And pumayag naman siya doon. Kasi siya gusto niya na talaga mag-baby. Wala pa siyang baby lang siya. Pero happy naman siya sa mga bata and naintindihan niya yung gusto namin para sa future namin. Unahin muna kung ano yung mga dapat unahin. Para kapag dumating yung time na mag-baby na kami, wala nang stress. Talagang happy na lang. Yun ang pinaka-importante doon eh. Yung planado. Hindi yung binasta-basta. Galing na ako dun eh. Tama na yun. Diba? Dapat ngayon, planchado ang pagkakaplano. Miss Anna, may question naman kami for you. Ayan, dito ako. Ayan, tanong ko lang yung relationship niyo naman with Miss Zainab. Ano yung naging relationship niyo with her as your endorser? Well, yung relationship namin ni Zainab, hindi lang kasi siya yung parang as an endorser na nag-promote ng product, hindi lang siya business. So, meron, alam mo yung parang talagang nakabuo ka na rin ng friendship na sabi ko sa kanya, kapag may problema ka, dito lang ako. Yung sinabi nga niya na thankful siya na hindi niya ako iniwan. Actually, na-appreciate ko yung nag-reach out siya sa akin nung time na yun na naiintindihan ko kung ayaw mo na. Yes. Nag-message siya sa akin ng gano'n, naiintindihan ko kung gusto mo i-stop, maiintindihan niya. Pero sabi ko sa kanya, hindi kita iiwan. Ayun. Sabi mo hindi mo siya iiwan, Miss Anna. So ang tanong doon, ano yung bakit patuloy pa rin siya? At hindi mo siya Parang iiwan? ano lang yan, parang For 3 years. Parang coffee black lang yan. Ipaglalaban. Tama! Ay, May pasok. ipaglalaban. Nandiyan naman ang pinakamaganda, yung pinaglalaban niyo yung isa't isa. Kinabahan ka bang hindi? Yes. Alam nyo, sabi ko rin sa mga tao to, nung time na yung mga talagang yung issue niya, palagi siyang laban ng social media, madalas na nami-misinterpret lang talaga or nami-misunderstood natin yung Zainab Araque. Pero alam nyo, nung 3 taon na siya sa amin, nakita ko talaga yung progress niya. Nakita ko yung mas nag-mature ka. Sobrang happy ako doon. Nakita ko na mas iba yung Zainab na kaharap ko ngayon. Yes. Compared yung unang Zainab na nakilala kita. Na yung Zainab na nagtatantrums, na nandun sa isang tabi, diba, bigla ka na lang iiyak, ganyan. Pero parang ngayon, the way, paano ka sumagot also sa mga tanong ng mga press, yung mga interviews mo, very ibang Zainab Araque, matured Zainab Araque. Yung talagang, parang tamang-tama si Ray Parks na ikaw talaga yung pinili niya. Yes! Uy! Ano po? Ayan, dahil siya ang napili talaga, ang tanong po ay ano ang aabangan natin sa Cafe Black? Actually, ako excited ako dyan. Oh. Kasi pinakita na ni Macchiato ang galing ng Luxley. What more ang Cafe Black? Especially ang black, walang milk yan, mas mababa yung calories niya. 15 calories. Yes, 15. Yun nga, pinakita ko na kay Ray. Sabi ko, Daddy, para matutuwa ka dun sa bagong labas. Kasi 20 calories ang Luxley Macchiato. 15 lang po ang Cafe Black. So, mas excited ako sa kung ano yung kaya niyang gawing pagbabago sa katawan ko. Dahil ano po, talaga, eto share ko lang. Kailan end yung contract natin? January pa. February.
Tapos, support pa rin naman, pumupunta ako sa birthday, sa event ni Lux Slim, kahit na wala pa akong new contract. And, nahiya po kasi ako mangingin ng kape kay RJ. So ngayon po, Bumibili pala siya. bumibili po ako. Bumibili talaga ako. Hindi ko kaya magkape ng hindi Lux Slim kasi po nagpapalpitate ako. So yun ang maganda kay Lux Slim, matatry niya din po. And doon din po umayos yung menstruation ko after kong miscarriage. Before, nagloko po kasi. So nung Lux Slim lang ang iniinom ko, bumalik po sa dati lahat. And nakikita ko din yun kapag nagla-live. Yes, me! Totoo, umayos yung mens ko dahil talaga din kay Lux Slim. And pag nagla-live tayo, di ba, kahit yung mga ibang tao, nabuntis ako dati sa Lux Slim, mga ganon, marami siyang benefits talaga na makukuha. And what more ngayon? Di ba? Kasi yung iba, Si Zainab yung mga 30s. Okay na rin mga bata. hindi yung mga bata, ha? Hindi yung mga talagang nagko-comment na ang tagal-tagal na daw nila na nagtatry ng picnic, tapos tinry lang daw nila yung Lux Slim, or kaya may mga, yun nga, irregular sila, tapos talagang lahat umokay. So, sana po subukan po sa mga hindi pa nakakasubok ng product na Lux Slim, subukan nyo po kasi hindi po kayo magsisisi. Wala pong palpitation, wala kang anything na mararamdaman, hindi ka mahihilo, hindi ka magdudumi ng dudumi. Hindi kagaya ng ibang di ba? Yung ibang kapag ininom mo, slimming, matik, dumi ka ng dumi. Ito, wala po talaga. And happy ako kasi parang pagka every gigising ako, after ko mag-coffee, isang beses lang yun, nilalabas niya na lahat. So, sobrang thankful. Kaya flat yung chan ko. Proud mom of two. Proud mom of two. Sana all. Ayan, sana all. Tayo dyan, alis na kami. Meron pa bang gusto mong magtanong? Kay Miss Zainab or kay Miss Ana? Okay na po kami. Zainab, tatanong ko lang, kasi na-mention mo naman yung mga pinagdaanan mo nung time na yun. Saan ka umugot ng strength? Tsaka paano mo siya na-overcome? Actually, yung pinaka-pinamuhugutan ko talaga mga anak ko eh. Hindi ako makahugot sa sarili. Mahirap kasi yun eh, nasa mahirap kang sitwasyon ng buhay mo, tapos susubukan mo pang i-uplift yung sarili mo. Hindi mo kakayanin eh. Pero kapag may titignan ka, pamilya, anak, na kailangan mo lumaban, hindi na para sa iyo, para sa kanila na. Tsaka, pinagpapasalamat ko talaga is yung nakilala ko si Lord. Kasi napatawad ko din yung sarili ko sa lahat ng pagkakamali ko bilang tao. Hindi naman ako perfect talaga eh. And hindi ko rin masasabi magiging perfect ako after lahat ng realizations ngayon. Marami pa rin pagsubok na nadating. Pero ang pinagpapasalamat ko lang, alam ko yung tama at mali. So kung ano yung tama, doon lang ako. Totoo ba na nakilala mo yung sarili mo at yung mga totoo mong friends dahil doon sa mga... Yes, kasi hindi mo naman makikilala kung sinong totoo sa'yo sa hindi kung nasa ginhawa kayo. Malalaman mo yan kapag nasa tingin mong nasa lowest ka ng buhay mo. And kung sino yung nandiyan dyan na nananatili para sa'yo, yun talaga yung mga totoong taong nandiyan dyan na ipaglalaban ka sa loob ng kwarto, kapag ka pinag-uusapan ka ng ibang tao. Ide-defend ka. Yes, ide-defend ka, susuportahan ka. Yun naman ang pinaka-importante. Makita mo kung sino yung mga totoo sa'yo. And marami pa yan soon. Actually, dami ko na-cut off eh. And ako din, kinut off din. Ganun talaga. Part of life. Hindi laging Pasko. Hindi laging Pasko. For yung faith mo, di ba? Yes, ngayon. True Ray ba? True Ray. Talaga, as in. Hindi ka spiritual before? Hindi po eh. Nagdadasal ako. Laking Katoliko ako eh. Nagdadasal ako lahat ng mga events sa simbahan na pupuntahan ko. Majorette ako sa mga posisyon. So malapit naman talaga ako kay Lord. Iba lang yung may relationship ka. Especially kapag, halimbawa kami, nag-aaway kaming dalawa. Pinag-uusapan namin mag-pray tayo. Hinga muna tayo. Walang anything na involved. Kayong dalawa lang. And syempre, pag-pray mo na, Lord, tanggalin mo yung bigat sa dibdib ko at this moment. Kasi pag mabigat ang dibdib natin, minsan, hindi natin kontrol kung ano yung mga sinasabi natin. Diba? Hindi maaari. Kapag ka ngayon, nagkakaroon ako ng, ayun na, nagtatantrums na ako, or kaya nagkakaroon ako ng panic attacks, nagpe-pray na ako agad. Pinagpe-pray ko na ng Lord, nandito ka sa tabi ko. Please, huwag mo ko iwan. And yun ang pinakamalaking blessing na binigay ni Ray sa akin. Ayan, at dahil ikaw ay isang social media influencer, may question sa'yo, ang marketing manager ni Team Yak. Yes, hello, congratulations, first of all, Miss Zainab. Actually, my question is, what is your advice for us, like young influencers, to be a successful one like Miss Zainab? Actually, be yourself. Kahit na galit pa silang lahat kasi feeling nila nagmamagaling ka. Buhay mo yan eh. Be you.
Ako, buong vlogs ko. Actually, guys, sakto po, July 12 ngayon. Ito po ang 5 years ko po bilang YouTuber. From the day na nag-start ako, nasa story ko, pinost ko kaganinang madaling araw lang. So 12 talaga, July 12. 5 years being YouTuber, being social media influencer and all that. Ginagawa ko lang, wala naman ako sinusundan eh. Sinusundan ko lang kung ano yung gustong gawin ng sarili ko. Yung mamahalin ng tao. Kasi tao ka eh. Makikita nila kung authentic ka or hindi. Hanggat maaari, huwag mo siyang gagawin dahil kailangan mo, di ba, may mga prompts na ginagawang sadya para mag-trending, ganyan. Ako hanggat maaari, di ko siya ginagawa. Mas pinipili ko yung kung ano na lang. Kung tingin nyo interesting ang buhay ko, okay, go. Pero kung ayaw mo, okay lang din. Di ba? I'm just being me. And ganun din yung gusto kong mangyari sa inyo. Yung walang fake face na nakaharang sa kung ano ka. Para kapag nakita ka rin nila in personal, ganun pala talaga yung bunganga niya. Ganun pala talaga siya. So, ako talaga, ganun po talaga ako. Thank you. Thank you po. Galingan mo lang. Alright, thank you everyone to the press people. Maraming salamat po. And thank you also Zainab and Miss Anna Magkawas for answering the questions of the press people. Thank you so much, guys. Thank you, thank you. Baby shark's right there. The baby shark. Okay, it's right there. Okay. It's a mommy shark. Mommy's there too. We're complete. We're a family. This one is daddy shark. This one is mommy. This one is daddy shark, mommy shark. Wow. Where's baby shark? That's a baby shark. Okay. That's me. Yeah, that's you. Okay, sorry. I just want to know, Zainab said that you kept asking her pala na whenever you propose to see. So when did you know that she was the one? To be honest, I knew that she was the one when, as cliche as it may seem, like when I met her, the way she handled herself when we first met was just impeccable, and just the energy that she gives. Right here, baby. Right here. The energy that she gives is, you know that you're dealing with a woman who knows what she wants, that is established, and really has a big future ahead of her. Now, this ain't the peak of her. I believe that there's more in store for her, and God has a plan and a purpose for her and this family. Ray, one last question. Can you share the challenges you encounter with your long-distance relationship? Because you have this very unique setup with Zainab. Yeah, the time apart is definitely difficult, and having to adjust each and every time we see each other about, nakikiram na kami sa isa't isa. And then, of course, with the kids being far away from them, napakahirap naman nun. So, we do a great job naman. Si Belle, yung sacrifice talaga niya. I commend her for it, na as much as possible, every month nakakapunta siya. And whenever there's a break naman, ako naman. So this chapter of signing again to Japan is a sacrifice on both of our ends. And we'll definitely make it work. For your house. Thank you. For the kids and for the family, for sure. More than the house. Sige. Pero Ray, your assistant so if you're married now, tell you what, most of my counsel, my godly counsel, told me that it's not really advisable to be apart when you're married. So, so the moment, thank you so much. Well, the moment that we are married, that I assure her that I will be there for her. So, her and the kids. Thank you. Okay na, go na. Wait, we can take a Sherika. We can always take a secret like that. I'll go to mommy. Run! Love you! Hindi na siya topa. Sana ako sa harap. Sabihin, natama ko na.
Melissa. Ang aking friend, kapatid ni RR, Enriquez. Yes, and di ba ang partner nun, basketball player, so kilala nila si Ray. So talagang, nung di na din ako Kailan to? Bago? 2020? Ha? 2023 po, February po. So, ilang months na tayo. Nag 1 year po kami mag-boyfriend noong June. Pero 5 months po bago naging kami. Matagal mo po. sinagot? Hindi ko po siya sinagot agad. Tsaka kina-cut off ko siya eh. Sinusubukan ko siya i-cut off noong una kasi natatakot ako basketball player. Guwapo, talented, di ba? So, kakatakot. Pero hindi naman ganun yung personality niya. Ang layo po talaga. Wow, happy for you. Kaya naman kasi madami ng pinagdaan. So at the end of the day, you have to really earn her trust. And, I mean, you just can't help but be proud of everything that she to be the woman that she is today. Sabi ko nga na you still have a bright future ahead. Yes. Alright? Okay. I'm sorry. Oh, I love you.